Good afternoon, Mocha. Good Ako, afternoon po, Yorme. busy-busy na naman itong linggon to. Oo nga po eh. Sa umpisa pa lang ng ating programa ay mainit na agad. Oo, alam mo, kung yung kalsada, binabantayan natin para magkaroon ng maaliwalas na kapaligiran at panatag na pamumuhay, hindi rin tayo pwede magpabaya sa sarili nating tahanan. Dahil ang mga bagay na binibili natin ay galing sa pera ng taong bayan. Kaya maigi rin na dapat hindi lang tayo magiging masinop sa paggasta o dala ng siyempre hirap ang buhay ng lungsod ngayon sa pananalapi. Pero kailangan maging maingat din tayo sa mga bagay na binibili natin kasi kailangan gamitin yun para sa taong bayan. Yorme, yun na nga. Mukhang meron naman tayong special guest ngayong araw na ito. Oo, andyan, nahuli na. Sige nga, kwento mo sa kanila mo. Ang background po nito noong September 6, Sabado po ito, meron po tayong complainant. Ang pangalan po niya ay si Michael Cruz E. Acoba, 51. Logistics Officer po siya ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office. At nag-report po siya ng loss of 20 boxes containing 240 bottles of Resigen insecticide worth 2,184,000 mula sa Room 101 Delpan Evacuation Building, Barangay 275, District 3, Binondo, Manila. At noong September 10, Wednesday, si Cruz ay bumalik po sa otoridad at meron siyang dalang bagong impormasyon regarding a planned illegal transaction involving the missing insecticides. He disclosed that the deal was likely to take place along Arzobispo Street, Intramuros, Manila. And acting on the report, operatives of the Special Manila Reaction Team under the supervision of Police Major Edward G. Samonte, kasama po ng complainant, nagtungo po sila para mag-conduct po ng surveillance at verification. At habang naroon po sa area, na-identify po ng otoridad ng dalawang suspect. Lorenzo Barlam, 24 years old, logistics personnel po ng MCDRRMO. At si Daniel Albaledejo E. Ferrer, 45, may asawa, technician naman po from San Jose del Monte, Bulacan. At si Barlam po ay naobserbahang handing over a box of insecticide. At nakumpirma nga po, ito yung mga nawawala na mga item po. At ito ay bibigay niya kay Albaladejo. In exchange po, si Albaladejo, binigyan po ng cash payment si Barlam, constituting an act of fencing under PD 1612. At yun na nga po, gumalaw na po ang ating kapulisan, inaresto ang dalawang suspect with the following charges. Si Barlam po ay qualified theft under Article 310 of the Revised Penal Code at si Albaladejo naman po ay fencing under Presidential Decree 1612. At nakuha po sa kanila na mga ebidensya ay isang kahon containing 12 bottles of Precigen insecticide valued at 150,000 at 140,000 in cash consisting of 104 pieces of 1,000 bills. Lagay mo nga. Pakita mo sa yan. Ito po mga kababayan. Ito yung mga suspect. So, ito'y sana maging babala sa lahat ng mga kawani ng pamahalang lungsod na may tangan-tangan ng gamit ng ating pamahalaan. Baka lang kasi kala nito mga to, yung mga yan, baliwala. Sa totoo, yun na disgrasya niyan, halos 2 milyon mahigit. Tapos isasalya lang nila ng 140. At totoong malungkot, Mocha, yung ninakaw nila, hindi pa bayad. At ito'y maging babala din sa mga bumibili, no? Ng mga gamit, ng mga bagay na baka kayo, ito, ilang beses na rin tayo nakahuli rito ng mga private individual. Ito kasi taong pamahalaan to. Kayo po'y maaaring makasuhan din ng anti-fencing law. Yan po'y nananatiling batas at ipinatutupad yan. Sa mga bagay na binibili niya, maaaring nakakadiskwento kayo, no? Alam mo, Mocha, may lalapit sa'yo. Mocha, bili mo ito, mura lang. Pero kailangan mag-ingat ka sapagkat, halimbawa, cellphone, alahas,
May baka galing sa nakaw yun. Ikaw naman, wala ka namang kamalay-malay na yung pala'y galing sa nakaw. O pag nahuli ako, o pati ikaw mapapapanagot. O, ganun yun. Yan ang nangyari dyan sa dalawa na yan. O ito, maging babala sa mga bumibili. Manhole. Yan, madalas tirahin nyo yan, manhole. Yung mga junk shop dyan. Mga I-beam. Mag-iingat kayo. Pagka unscrupulous or, kahina-hinala, no? Na mga individual, huwag kayo basta bili ng bili, basta-basta. Kasi pati kayo madadamay sa kasuhan. Ito po, na ano na to, na-inquest na to, no? Oo, mabigat ang piyansa nito kasi ninakaw nito yung pag-aari ng gobyerno. Mabigat ang piyansa niyan. But just so you know, kung ano man ang nababalitaan natin, kayo may impormasyon na mga kawani ng pamahalang lungsod na gumagawa ng ganito, i-abiso nyo lang po sa amin at ito i-actionan natin. Hindi lang po pananalapi ang kailangan nating ingatan, kundi mga gamit din ng pamahalaan. In fact, para sa kaalaman ng iba, minsan nakakita kayo ng mga sirang sakyan ng gobyerno, red plate, o durug-durug na nakabalandra, no? Na halimbawa, kung saan nyo nakikita, o sa barangay, for example, madami to sa barangay. Pag yan po ay pera mo ng taong bayan ng pinambili, yan ay pag-aari ng pamahalaan, ng barangay, ng lokal o ng nasyonal. Ngayon, to dispose that, hindi madali. Kahit nadudurog-durog na yan, kahit na halos makita mo halos wala ng value, ay hindi ito basta-basta pwedeng i-dispose. Kailangan mong ipagpaalam sa COA at ito naman yung City General Services Office, tatasahin, tapos ipagpapaalam, tapos ipapabid itong mga gamit na to. Kaya kung minsan nakakakita kayo ng parang tambak ng mga gamit, lalo na sa ospital, mga gamit po yan, no? Mga sakyan, hindi po yan basta-basta maitatapon nino man ng mayor, ng gobernador, o sino man tao sa gobyerno, mano pa yung mga nagbabantay. Hindi. Kasi ang value niya sa libro ay kung magkano yan nabili. O pag isusubasta na yan, magkakaroon yan ng panibagong value. At yung mga naghahanap buhay na bumibili ng scrap, pwede nilang bilhin through bidding. At yun, legal nilang mabibili. Kahit na yun ay gamit ng gobyerno. Ito po, maging takdang aral. Ayan. Sige, tuluyan nyo yan. Pati yung bumili. Walang patapatawad. Sige. Thank you. Congratulations sa SMART at sa mga pulis natin. Grabe. Nagbabantay ka na sa labas ng City Hall, pati sa loob ng City Hall, kailangan bantayan mo pa rin. That's how life. That's reality. Nako, Diyos ko. Anyway, Mocha, ito, mainit-init pa. No? May napabalita na mga pulis Maynila na involved. Ito naman, baligtad naman ngayon. Kanina, Tolonges. Ito, ang involved naman, yung nanguhuli ng Tolonges. May napabalita na inireklamo, no? Sa Manila Police District Police sa Napolcom. May 7 drug unit police na inaakusahan, inireklamo sa Napolcom na sila daw ay parang inuhututan o sinasabi na parang kunwari anong tawag doon, paibas or something. So nagreklamo sa Napolcom. Just so you know, mga kababayan ko, your city government immediately directed Manila Police District General or Director Abad to relieve those men in uniform involved in the complaint. Yun naman ay tinugunan na ng ating Manila Police District. Pending the result of the investigation being conducted by the Napolcom. Pina-update ko nga si General Abad kung nadisarmahan na
yung ating mga pulis na ito. Gusto ko lang po ipaalam sa inyo na itong mga to, patrolman, sargento, master sergeant, and so on and so forth. Gusto ko hulihin nila kriminal to longest. Okay yan. Pero hindi rin natin pwedeng ipikit ng mata o ikipit balika moka kung ang ating mga enforcement unit including MTPB aabuso. Papanagutin din po natin sila. Hindi naman natin papayagan yan. Gusto ko lang po kayo update kasi mainit-init pa yan. Pinadidisarmahan na natin at sabi ko ituloy nyo yung investigasyon hanggang sa makamit ni naman ang hustisya dahil nasa NAPOLCOM na yung kaso.